Welcome to KDH Vlog! Another day, another vlog na naman tayo ngayon. Dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat ninyong dalhin once na pumunta kayo sa ibang bansa. Ito ay makakatulong din sa mga kababayan natin, mga KDH natin, lalo na yung mga first timer na magta-travel, mag-abroad para magtrabaho sa ibang bansa. Ayan, panoorin nyo tong sharings ko na to hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea. Ito ay based on my experience. Ito yung nakita ko na dapat ninyong dalhin kasi syempre naranasan ko ng mag-travel. So kahit papaano naman ay nagkaroon ako ng kunting idea kung ano ba talaga yung mga dapat ninyong dalhin once na pupunta kayo sa ibang bansa. Syempre unang-una na dyan na dapat nating dalhin ay yung ating mga documents. Syempre number one na dapat na hindi natin makalimutan ay yung ating mga documents. So lahat na yan, lahat yung documents naman nating dadalhin guys ay asikasuhin naman yan ng agency. Ayan, sabihin sa inyo kung ano yung mga kailangan ninyong dalhin, ganyan. So nakalagay naman yan sa isang folder, kaya ayan, wag nyong walain. So kailangan nyong i-save yan. Pangalawa, hindi na ako magpatumpik-tumpik guys. Unahin ko na, maliban sa documents, pangalawa na dapat nating dalhin. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Maliban sa documents, pinaka-importante ninyong dalhin is money, pera. Based on my experience ay meron kayong pocket money pumunta doon sa ibang bansa. Kung saan man bansa kayo pumunta yan, dapat may pocket money kayo. Kasi yung pocket money, malaking tulong yan sa inyo guys. Kunwari may mga nakalimutan kayong mga gamit ninyo, ganyan, na hindi nyo nadala, at least may pera kayong dala-dala. So, pwede nyong ibili yun, di ba? Minsan, based on my experience din, pag dating nyo dito sa Hong Kong, yung iba nating kababayan, hindi naman agad-agad kinukuha ng amo. So, mag-stay kayo sa agency. So, yung ibang agency dito, in my experience, yung agency ko dati, hindi nila pin-provide yung pagkain doon sa agency na pinag-stayan ko, kaya kanya-kanyang bili ng pagkain. Oo, tapos yung iba naman na walang dalang pera, kasi kung ano yung dala kong pagkain, kung ano yung baon ko na pagkain, yun yung kinain ko doon sa agency. Kaya napakahalaga po talaga na magdala kayo ng pera. So dito sa Hong Kong, nandito ko sa Hong Kong, kung magdadala man kayo ng pera, siguro magdala kayo mga $800. So kung mag-convert na lang kayo sa peso, kung magkano yung $800 sa peso, so ayan yung ipapalit ninyo sa airport para at least kahit papaano may pera kayo dito sa kung dito sa Hong Kong, kung pupunta kayo dito sa Hong Kong, kasi napakahalaga nga talaga ng pera dahil in case of emergency, meron kayong gagastusin, meron kayong gagamitin. And then yung money din ay pwede nyo rin yung gamitin kasi dito sa Hong Kong, diba, every weekend ay may day off. So syempre sa first month nyo pa lang dito sa Hong Kong, syempre wala pa kayong sahod doon. So pag magde-day off kayo, at least meron kayong pambili ng pagkain ng Sunday pagkain. Kasi yung ibang mga amo, syempre hindi natin alam, may mga amo talagang madamot, so hindi sila nagbibigay ng pagkain. So at least meron kayong pocket money. Kaya yan talaga yung pinaka-importante na huwag nyong kalimutan dalhin guys. Huwag nyong kalimutan magdala talaga ng pera kasi napakahalaga ng pera. Next na dapat ninyong dalhin ay food, pagkain, mga biscuits, ayan, mga biscuit, cup noodles, magdala rin kayo ng kape kung mahilig kayo magkape. And ayan yung mga basic na pwede nyong dalhin na pagkain na pwede nyong i-keep para in case of magutom kayo, meron kayong kakainin. Tansyahin nyo lang, huwag naman madaming pagkain ang dadalhin nyo, tansya lang. Kasi yung ibang mga amo, diba, madamot, di sila nagbibigay ng sapat ng pagkain. So at least kahit papano, kapag nagutom kayo, meron kayong kakainin. Pwede nyong kainin patago, ganyan. So, pangtawid gutom. Pangatlo is gamot. Ayan, kailangan nyo rin magdala ng gamot, medicine, kung kayo ay, lalo na yung mga first timer dyan, tapos mga kababayan natin na madaling sumakit ang ulo, ganyan, madaling sumakit yung katawan, ganyan, magdala na kayo ng mga gamot ninyo, paracetamol, sakit sa ubo, sipon, lalo na sa experience ko dati guys, dahil syempre unang first time ako mag-abroad, tapos dumating ako dito sa Hong Kong, taglamig that time, and then tapos kulang pa ako sa tulog noon, kaya talagang madali ako nagkasakit noon, nagkaroon ako ng sipon, ganyan. So, buti na lang mayroon akong dalang gamot noon. Ayan. Kasi yung iba din nating kababayan, medyo nahihiya pang magsabi sa mga amo na may sakit na iniinda. Kasi syempre, first time, ganyan, nahiya pa. So, para kahit papano, kapag tayo nagkasakit, at least, kung nahiya man tayong magsabi sa mga amo natin, meron tayong gamot. Kapag laging sumasakit yung ulo ninyo, ayan, magdala kayo ng gamot para sa ulo. Ano ba yun? Paracetamol, gamot sa ubo, ganyan, sipon. Ayan, makailangan ninyong dalhin. So, ayan, mga Vicks, ayan, mga Vicks, paracetamol, Newzep, ayan, Biogesic, ayan yung mga kailangan ninyong gamot na dalhin kasi dito sa bansang Hong Kong walang nagbebentang walang nagbebenta ng gamot kasi bawal yan dito sa Hong Kong. Pero kahit na bawal, mayroon namang nagbebenta pero hindi laging may gamot na binibenta.
Ayan, kaya kailangan yung magdala para at least meron kayong gamot. Next na dapat nyong dalhin ay syempre yung inyong mga damit. Pero reminders, yung mga dadalhin po ninyong damit, mas mainam na i-check nyo muna kung ano yung weather doon sa bansa na pupuntahan nyo. Kasi dito sa Hong Kong, may summer, may winter, ayan. Baka mamaya pumunta kayo dito sa Hong Kong tapos ang daladala ninyong mga damit is pang summer, yun pala malamig pala dito sa Hong Kong, winter. So, hindi lang tayo basta magdala ng damit. Ayan, napaka-importante reminder sa mga kababayan natin dyan na nag-i-impake. Ayan, yung mga damit ninyo, bago kayo mag-impake ng mga damit ninyo, i-check nyo muna kung ano yung weather ng pupuntahan ninyong bansa para at least alam nyo kung ano yung mga dadalhin ninyo, kung damit bang pang summer o damit ng taglamig. And additional din sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Hong Kong, alam nyo kapag kayo magdadala ng damit, huwag kayong magdala ng napakaraming damit. Kunting damit na pang bahay, kunting damit, lalo na yung damit na panglabas. Huwag kayong magdala ng napakaraming damit na panglabas. Kasi sa totoo lang, once na pumunta naman kayo dito sa Hong Kong, dito sa abroad, kapag nakasahod na kayo, ayan, pwede kayong bumili ng mga bago ninyong damit na panglabas. Ayan, kaya kahit konti ay okay na yan. Yung mga damit pang bahay naman guys, kahit konti lang din yung dadalhin ninyo. Kasi dito sa Hong Kong, kapag pupunta kayo dito, pwede kayong mag-ukay-ukay, diba, ng mga damit, ganyan. Tapos may mga mura naman ng mga damit pang bahay na pwedeng bilhin para hindi masyadong mabigat nga yung maleta ninyo. Kasi mahirap po magbitbit kapag mabigat yung maletang dala nyo. Dito sa Hong Kong, in my experience kunti lang talaga yung damit kong pambahay kasi dito sa bahay ng amo ko guys, araw-araw kami naglalaba. Oo, araw-araw ko naglalaba ng damit namin. Kaya araw-araw ko din nalalaban yung damit ko. Yung itong suot ko na to guys, kapag nilaban ko na umaga, sa hapon tuyo na. Ganyan, kahit walang dryer, kasi summer naman eh. I'm not sure sa iba nating kababayan kung araw-araw din sila naglalaba, pero mostly talaga araw-araw pong naglalaba dito sa Hong Kong. Pero syempre, awareness din sa iba nating kababayan ha, kasi may mga amo din pala dito sa Hong Kong na parang separate yung paglalaba. So, yung paglalaban ng helpers nila every after 3 days, yan. So, kapag naipon na yung damit ng helpers nila, pwedeng maglaba yung helpers nila sa washing. Pero, syempre, yung sa akin kasi, yung damit ko, pwede kong ihalo sa mga damit ng mga amo ko. Kaya, ayan, araw-araw din nalalaban. Kasi araw-araw din ako naglalaban ng mga damit ng mga amo ko. Basta magdala kayo ng sakto lang, darin kayo ng jacket in case na lalabas kayo. Kapag pupunta kayo ng mall o kakain sa restaurant, ayan, syempre sa mall, sa restaurant malamig, so at least meron kayong extra jacket. Ayan. Next naman na importante din na kailangan ninyong dalhin ay yung mga personal necessities natin. Lalong-lalo na tayo kasi babae tayo guys. Huwag niyong kakalimutan. So itong mga personal necessities kailangan ninyong dalhin kasi syempre, first month, wala pa tayong sahod, so wala tayong pambili ng mga personal necessities natin. And then yun nga, yung mga ibang amo naman ay hindi naman nagbibigay ng mga ibang gamit natin. Kaya tayo talaga ang magpo-provide. Swerte mo na lang kapag nagkatagpo ka ng amo na ipoprovide din nila yung mga personal necessities natin. So, ano ba yung mga kailangan nating dalhin ng mga personal necessities natin? Andyan na yung shampoo, syempre andyan yung shampoo, conditioner, yung body wash natin, magdala kayo ng bath soap na lang para ayun, at least maliit lang na pwedeng isiksik sa maleta. Ayan, bath soap, toothpaste, toothbrush, tapos slippers. Ayan, baka mamaya nagsapatos kayo, pumunta dito sa abroad, nakalimutan nyo nang bumili ng slipper. So, baka wala kayong slipper na gagamitin. Lagi na lang kayo nakasapatos. Char. Lagi na lang sapatos yung yung gagamitin niyo kasi wala pa kayong pambili ng slipper, no? Kaya dapat kuha kayo ng slipper in case na hindi kayo bibigyan ng slipper, at least meron kayong slipper na maggamit na pambahay lang kapag lalabas, pumunta ng market, ganyan. At least meron kayong slippers. So, ano pa ba? Ayan, importante din pala, syempre tayo babae, buwan-buwan ay nagkakaroon tayo ng dalaw, buwan-buwan. So, huwag niyong kakalimutan yung napi. Ayan, pinaka-importante din na kailangan niyong i-impake syempre. And ayan, in my experience guys, hindi ako binibilhan ng amo ko ng napi. Ako yung bumibili ng sarili kong napi. Sa sarili kong pera yung ginagamit ko. I'm not sure sa iba nating kababayan. Yung dito sa Hong Kong guys, mostly parang hindi bumibili yung mga amo ng napi. Talagang sariling talaga. Tayo yung dapat bumili ng napi.
para sure na meron tayong gagamitin, kailangan nating bilhin itong mga personal necessities natin para at least kung hindi man tayo binigyan, meron tayong magagamit. Yung kung binigyan naman tayo ng mga amo natin, ganyan, so at least kahit paano, ma-extra pa rin tara pag once na naubusan at hindi pa bumibili yung amo natin ng mga gamit natin, mga gamit natin, at least meron tayong pang reserve, meron tayong stock na gagamitin. Munti ko nang makalimutan kung syempre kung kayo ay merong mga skincare, tsaka kayo ayan, dalhin ninyo rin yung mga skincare ninyo, ayan. So, pwede nyo rin yung isali. So, pinakahuli na kailangan ninyong dalhin once na magta-travel kayo ay syempre, kailangan ninyong magdala ng power bank. Pero yung power bank ata ay nasa 100 watts lang yung pwede ninyong dalhin. And then, kung dito kayo naman sa Hong Kong pupunta guys, kailangan nyo magdala ng adapter. Yung tatlo ang pin. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng adapter dito sa Hong Kong. So, dito sa Hong Kong, yung adapter ay ganito po siya. Tatlo yung paan niya. Ayan, kung wala kayong makita sa Pilipinas, pwede kayong magdala. Ayun nga, huwag nyo kakalimutan magdala kayo ng pera para pagdating nyo dito sa Hong Kong, pwede kayong bumili ng adapter. Mura lang naman po dito sa Hong Kong. Ma-afford nyo bumili nito. Maraming nagbebenta ng ganito sa labas, sa gilid-gilid ng mga daan. Ayan, pwede kayong bumili nito. Kaya kailangan ninyong magdala talaga ng pera. Pag hindi kayo makadala ng power bank na may 100 watts, ganyan, so at least kapag may pera kayo, pagdating nyo dito sa Hong Kong, ayan, meron kayong gagamitin na pambili ng adapter tsaka power bank syempre. A little reminder lang po sa mga kababayan natin dyan na pupunta dito sa ibang bansa with regard sa suitcase ninyo, sa luggage ninyo, mas mainam na piliin ninyo yung luggage na hindi siya yung mabigat, yung magaan lang na luggage, yung madali siyang hilain, madali siyang bitbitin, ganon, yung kaya-kaya nyong dalhin. Kasi sa totoo lang guys, ang hirap mag-travel kapag yung suitcase mo, yung luggage mo is mabigat, lalo na dito sa Hong Kong. Kasi may mga pagkakataon na pagkalapag mo pa lang sa airport, yung ibang, di ba yung agency, may susundo sa yung mga staff ng agency. Minsan pag maaga kasi yung dating mo dito sa Hong Kong, paglapag mo pa lang dito sa Hong Kong sa airport, ay didiretso na kayo para mag-attend ng mga seminar, ganyan, kumuha ng Hong Kong ID, tapos daladala nyo pa yung kailangan yung dalhin yung maleta ninyo. So, mahirapan kayong maghila-hila at magbit-bit kapag mabigat yung daladala ninyong maleta. Kaya mas mainam po na yung mga kababayan natin dyan na mag-impake. Sa mga nasabi ko sa inyo na kailangan ninyong dalhin, tansyahin po ninyo kung ano yung kaya ninyong bitbitin, yung hindi kayo mahirapan. Pinaka-importante ninyong dapat daladala maliban sa laman ng inyong mga maleta ay pera. Yan po yung pinaka-importante para at least kahit konti lang yung laman ng inyong maleta, at least meron kayong pera. Pagdating nyo dito, meron kayong pabili ng damit. Kung ano man yung mga nakalimutan ninyo, meron kayong gamitin na pambili. Para hindi tayo mamroblema, hindi tayo mahirapan. Ayan, kailangan ninyong kailangan nyong magdala talaga ng pera. With regards din po sa power bank, napaka-importante din na meron tayong power bank. Kasi sa totoo lang guys, in my experience sa agency sa experience ko nung pumunta, nag-stay ako ng agency. Siyempre sa agency kasi maraming mga aplikanteng nag-stay doon, waiting na masunod ng mga amo. Tapos ito nga, pag may adapter kayo, parang useless din kapag may adapter kasi meron kang adapter, hindi ka naman makakasaksak kasi ang daming mga nagcha-charge, hindi ka makasingit. Kaya napaka-importante talaga din na meron kang dalang power bank para at least kapag na-lowbat ka, ganyan, pwede kang pwede mong ma-charge yung phone mo, di ba? Kaya ayan, para hindi kayo magaya sa akin, ayan, importante din talaga na may power bank. So, ayan, that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan sa mga sharings ko na kapag take down notes kayo kung ano yung mga kailangan ninyong i-impake once na magpa-flight na kayo papunta dito sa ibang bansa. And then sa mga viewers ko pa po dyan na syempre gusto nyo pang malaman yung buhay ko bilang isang DH dito sa Hong Kong. Gusto nyong magkaroon pa ng mga ideas about sa buhay ng isang domestic helper dito sa ibang bansa, please subscribe to my YouTube channel para ma-update kayo sa mga sunod kong sharings. Ayan, regarding sa mga experience ko, regarding sa mga na-experience ko dito sa ibang bansa. Ayan, magbibigay ako sa inyo ng konting ideas sa mga nangyari sa buhay ko bilang isang DH dito sa bansang Hong Kong, para at least magkaroon kayo ng konting idea, syempre, at saka lesson na rin, syempre, from my experience dito sa ibang bansa. So, ayan, thank you guys for watching, and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos. And kapag nagustuhan nyo din tong video ko na ito, please don't forget to like and share na rin po
itong video na ito para at least yung mga iba nating kababayan ay mapanood din tong video na ito para makatulong din sa kanila. Ayan, magkaroon din ng konting idea kung ano yung mga kailangan nilang i-impake once na pupunta sila sa ibang bansa. Thank you guys for watching and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos.